Ano nga ba ang proseso ng paghahanda for preaching? Gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano ang ginagawa ko personally. Bago tayo mag-proceed sa proseso, tingnan muna natin kung ano yung mga problema. Unang problema, may mga tumatayo sa pulpito na hindi naman nila pinag-aaralan talaga kung ano yung ibabahagi nilang salita ng Diyos. Kaya madalas, out of context at bumabagsak sila sa eisegesis. Ano yung eisegesis? Ito yung binabahagi nila yung opinion nila patungkol sa passage kaysa hayaan ang salita ng Panginoon na mangusap sa congregation. So yun ang eisegesis. Ngayon, pangalawang problema, may mga preachers na nakakalungkot kasi tamad sila pagdating sa pag-aaral. At dahil tamad sila sa pag-aaral, imbis na aralin nila yung passage, kukuha na lang sila ng mga preaching na napanood nila sa YouTube o kaya dun sa nabasa nila sa libro. Yun ang nakakalungkot na katamaran. Pangatlo, may mga preachers na ang sisipag, nagsusunog ng kilay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero nahihirapan sila kung paano nila ipepresent ng maayos at malinaw sa congregation. Kung meron man tayong dapat tandaan pagdating sa paghahanda ng preaching messages ay ito. Right process leads to success. Right process leads to success. Ngayon, ito yung tatlong proseso. Study, script, share. Study, script, share. At dito sa tatlong ginagawa kong proseso, napaka-importante na before, during, and after kong gawin ito, dapat nananalangin ako. Kasi ang bawat preacher ay dapat nakakonekta, laging nananalangin sa source ng message, which is God. Kasi kung hindi ka nakakonekta sa pananalangin sa Diyos, sino kaya ang kumakausap sa kanila sa pulpito? Ikaw o ang Panginoon? Salita mo ba yan o salita ng Panginoon? Ngayon, simulan na natin dun sa tatlo. First, study. Study, ang ginagawa ko dito ay observation, interpretation, and application. Dito sa libro ni Howard Hendricks na Living by the Book, pinakita niya dito yung inductive Bible study. Pinakita niya yung tatlo. Ano yung tatlo dito? Observation, interpretation, and application. Sinasabi niya kasi na kung wrong yung observation natin, magli-lead to sa wrong interpretation. At yung wrong interpretation, magli-lead siya sa wrong application. So, ano ang observation? Ang observation, inaalam natin kung ano yung sinabi ng text, kung ano yung nakasulat. Madalas kasi may mga sinasabi tayo na wala naman talaga sa passage, pero sinasabi natin yon. Kaya napaka-importante ng observation. Ano yung sinasabi sa passage? After ng observation, eto na yung interpretation. Sa interpretation, ano ang ibig sabihin ng mga sinabi sa passage? So, dun sa observation, ano ang sinabi? Dito sa interpretation, ano ang ibig sabihin ng mga sinabi sa passage? And after nito ay application. So, dapat magkakasunod to kasi hindi pwedeng tumigil lang sa interpretation dahil ang theology dapat nagli-lead siya sa practicality. Kaya dapat application. Hindi lang dapat ang congregation, hindi lang dapat sila ma-inform, dapat din silang ma-transform. At ganun din tayo mga preachers. Pangalawa, script. Sa script, meron akong tatlong bahagi din. Introduction, body, and conclusion. Sa introduction, ang una kong ginagawa, noon nung nagsisimula ako as preachers, meron akong ginagamit na QQSS. Ang QQSS ay quotes, questions, survey, or story, or anecdotes. Minsan, ngayon kasi pumipili na lang ako dun sa apat. Pero noong nagsisimula ako, yung apat yung nilalagay ko sa introduction. So, imagine niyo ang haba ng introduction ko. So, yun. QQSS. Pero ngayon may time na iba yung ginagamit ko for introduction katulad ng hook, stake, twist, reveal. Ang hook, kinukuha mo yung attention ng audience. Yung stake, pinapakita mo kung bakit kailangan makinig ng mga audience. Yung twist, ano yung dapat maitama muna sa kaisipan ng audience bago nila marinig yung salita ng Diyos. At yung reveal, ano yung kailangan nilang i-expect? Ano yung hope na gusto mong ipakita sa kanila dun sa message na dadalhin mo?
So, yun yung introduction. Sa introduction din pala, dito ko na ibinabahagi yung context, tapos yung main point or big idea. Kung nabasa niyo na yung libro ni Haddon Robinson na Biblical Preaching, sinabi niya doon na dapat malinaw sa isang preacher kung ano ang main point ng kanyang ibabahaging salita. Kasi kung hindi, ibig sabihin kahit siya nalilito pa, hindi clear sa kanya kung ano yung pinakadireksyon ng kanyang mensahe na dadalhin mula sa Panginoon. Yun ang introduction na meron ako. After ng introduction, body. Sa body, minsan 3, minsan 4, minsan 5, minsan 2, minsan 6. Depende sa structure nung passage. At hindi yung puntos yung ginagawa kong batayan, kundi yung scripture mismo kung ano yung sinasabi doon. For example, sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 4, ang ginawa kong puntos doon ay 2, utos sa mga anak at utos sa mga magulang. Kasi yun yung nakikita kong trajectory nung passage habang pinag-aaralan ko siya. At meron pang ibang ways para tingnan yung passage. Huwag hayaang yung puntos ang dumikta sa kung ilan lang ang sasabihin mo. Dapat yung scripture ang maging batayan kung ilang puntos ang sasabihin mo. Yan yung ginagawa ko sa body, at yung bawat puntos, ganito ko siya pine-present. Explanation. So, dito ko gagawin yung exegetical explanation. Tapos, after nun, yung illustration. Magagamit ako ng anecdotes or ng mga analogies. Tapos, pangatlo is application. Sa application, dapat practical, dapat relevant, dapat specific, dapat time-bound. Ganun yung iniisip ko lagi pag application. So, ganyan ko pinapresent yung body. Yung last part ng script ko ay conclusion. Sa conclusion, nire-recap ko yung points. Tapos, nire-require ko yung audience for the last time. And then, nire-restate ko yung big idea. So, ganyan ko sinusulat yung script ko. After nung script, yung sharing sa congregation. So, sa share, hindi ako monotone kapag nagsasalita. Na para bang, magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Ang ibabahagi ko sa inyong salita ng Diyos ay ito. Hindi ako ganon. Madalas, gumagamit ako ng hand gestures, may mga intonation, minsan may pagtaas ng boses, may pagbaba, minsan may pagbagal, minsan mabilis. At sa pagbabahagi ko, binibigyan kong pansin kapag importante yung kailangang sabihin, minsan binabagalan ko o nagpo-pause ako. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, minsan hindi magsisink in sa audience mo. So yun ang proseso nung aking pag-share. Sana huwag tayo maging mediocre as a preacher. Gawin natin yung paghahanda para sa ikalalago ng congregation. Gawin natin ito para mas lalo silang ma-inlove sa Panginoon, para mas lalong mag-lead yung kaalaman nila sa pagbabago ng kanilang buhay. Ang proseso ng preaching, study, script, share. Always remember, right process leads to success.